Mga farmers sa Davao City, masama ang loob sa mga Duterte. Ito, pati mga magsasaka. Pinademolish mo nga kaming mga magsasaka dito sa Davao City kahit walang court order para tayuan ng inyong sports complex. Saan na pala napunta ang fully paid na bayad namin sa lupa namin? Plastic kayo. Pa-concern pa kayo sa constitution natin, unconstitutional ang ginawa nyo sa amin dito sa Davao City. Di lang ito ipinakita sa media kasi control ninyo. Di yan alam ng mamamayang Pilipino. 239 families na farmers ang affected. Wala pang Second World War, dito na kami nakatira. Saan na ang justice sa Davao City? Baste, yan ang asikasuhin mo, yung panglalamang nyo sa mga Davaoenyo. Ayan o. Yan ang asikasuhin nyo. Yung panglalamang nyo sa mga nasasakupan nyo. Mahirap itago yan. Mahirap pasinungalingan yan. Kaya kita mo nung Alyansa Rally, kita mo yung Alyansa Rally, tuwan-tuwa yung mga kababayan nating Davaoenyo. Kasi nga, sukang-suka na naman sila sa mga Duterte. Walang ginawa kundi magpayaman lang, magpalaki ng betlog. Ganun lang ang ginagawa ng mga Duterte sa Davao. Magpayaman, pumatay, magpalaki ng betlog, repeat. Magpayaman, pumatay, magpalaki ng betlog, repeat. Ganun lang ang ginagawa nila. Tapos, makikialam pa to si Baste sa trabaho na hindi niya trabaho. Samantalang yung lugar mo, sumusobrang bantot, bumaba sa ambon, bumaba ng droga, bumaba ng adik. Tapos yung mga tao doon, sa City Hall, harap ng City Hall na mismo nagsusuntukan. Wala lang takot sa inyo. Ngayon, ang gagawin nyo, parang ginawa nyo sa national level. Tinakot nyo na papatay para masabi nyong tahimik ang Davao. Tahimik ng pusang ama nyo. Tahimik ang Davao, pusang ama kayo. Tahimik daw yung Davao. Paano hindi tatahimik? Papatayin ng papatayin. Kasi diwag sa kapwa Pilipino eh. Diwag sila sa kapwa Pilipino nila. Ang tanging gusto nila sa kapwa Pilipino, pag di nila gusto, papatayin nila ng patraidor. Pero sabihin mong labanan talaga ng sabayan, hindi makasabay. Ang dami na nagamon, hindi makasabay. Kay Trillanes pa nga lang eh. Sino pa ba yung isa? Yung isa yung Muslim. Yung Muslim pa. Ilang beses kayong hinamon ng barilan. Nabakla naman kayo. Diba? Ngayon lang trabaho ng mga Duterte, manlinlang ng kababayan natin. Ngayon lang trabaho ng mga Duterte sa politika, mangurakot.
kunin ng pera, magnakaw. Tapos pag si Carbonel, tama, Channel Paris, thank you. Oh. Tapos pag nabuko, gagawa ng propaganda para pagtakpan ang kaululan nila. Stupid. Bistado eh. Tapos magmamayabang pa kayo ngayon. Magmamayabang pa kayo na kesyo, dapat iboto daw yung padapa para daw magpatuloy. Ang dami daw kurakot ni Marcos. Paano kinurakot yung budget? Alam kong kurakot na i-apply na yung pera mga ulupong. Paano ba nag-uumpisa ang korupsyon? Pag nandun na yung pera, yun ang korupsyon. Pero pag tinatakal mo pa lang yung budget, planning stage ka pa lang, wala pang implementation, paano mo masabing may korupsyon? Mga kaululan nila digong no? Tapos sasabihin nila, kakasuhan nila yung Congress, si Martin Romualdez, yung mga senador hindi kasuhan, kundi ba naman mangmang inutil. Stupid. Diba? Oh, bakit may didisit ba tayong guest dyan? Magbasa nga tayong didisit. NPA ka ba? Oo. NPA ako. No permanent address. Oh. Ano, Janet? Nyolo, out of topic. Pero pwede mo ba next topic mo si Libayan? Binanatan niya si Bossing about all. Alam niyo si Libayan, pabayaan niyo na yan. Vlogger yan eh. Gusto niya sumikat eh. Hayaan nyo na siya. Style niya yan eh. Di ba, Mama Lane? Style niya yan eh. Kahit ayaw nyo mga aminin, vlogger siya. Kailangan niya ng suporta ng mga Duterte. Ganun lang yun. Stupid. Hayaan nyo siya sa content niya. Gusto niya yan eh. Vlogger siya eh. Hayaan mo siya. Trip niya yan eh. Si Banat Boy bala sa kanya. Stupid. Baka pag binanatan natin, sabihin, nakikiano tayo sa kanya eh. Baka sabihin niya, nakiki-fame tayo eh. Content niya yun, di ba? 40 OG, ayan niya, content niya yun. Di ba? As long na hindi siya naninira ng paborito nating Jinky Luistro. Subukan lang nila. Kasi may boundaries ako eh. Pag sinira mo yung mga iniidolo ko, Jinky Luistro, nako, ewan ko na lang. Ayan o, ayan pala, ayan si Banat Boy. Kasi nga, pag binanatan ko si Libayan, sasabihin ni Banat Boy, nangaagaw ako. Si Banat Boy na yun eh. Tsaka, malapit na ako maging Tulponatics eh. Ayan na, baka tirahin din ako noon. Pero pinagpaplanuhan ko pa yung Tulponatics ko. Malapit na ako maging Tulponatics. Sorry po ha. Talagang baka magtulpo na ako. Marami akong narinig kasi on the grounds. Hindi mo ba idol si Bossing Big? Mahal na mahal ko yon, Mami. Mami Irene, mahal ko yan. TVJ is my life. TVJ is my life. Mahal na mahal ko yan. Shout out, Ma'am Lala. Oh, mga DDS, mag-comment muna kayo. Mga DDS, mag-comment muna kayo bago ako mag-ship sa isa pang content. Ha? Bago ako mag-ship sa isa pang topic natin. Bibigyan ko na kayo ng
bibigyan ko ngayon ngayon ng oras sa aking live. Nahihiya ako sa mga didisit kasi sasabihin nila, pusang ama to, lagi na lang kami nagbabash dito, hindi kami pinapansin. Oh. Okay, ito, Cherry Bacchus. Sabog ka siguro. Oo, sabog ako. Puti, ikaw ba namang tumira ng Lola Remedios 3 beses sa 1 oras? Tapos strepsil sa bunganga, 2 candy, hindi ka sabog. Oh. Pera ng PhilHealth binulsa. Oh, pera ng PhilHealth binulsa. Ang nagbulsa po ng pera ng PhilHealth ay si Digong. Kasi po, yung allowance ng mga medical workers nung pandemic pa, hindi nabigay ni Digong. Ano ibig sabihin nun? Ganito. Tapos, gaganito ka. Diba? I-google nyo. Pera ng mga medical workers nung pandemic, hindi pa mamigay. Pandemic yun. Sino ba pandemic hero ng mga DDS? Si Digong. Oh. Stupid. Next. Wala ba mahirap-hirap? Happy mga adik sa administrasyon ngayon. Malaya mga adik kasama to. Malaya mga adik. Adik? Teka lang ha. Teka lang, meron ako dito nakita eh. Yung adik. Tignan ko nga. Parang, tama, malaya. Nakapikit na. Babagsak na. Malaya nga. Tingnan nga natin kung malaya mga adik. Oh, malaya. Nakakapag-rally pa eh. Malaya, oh. Malaya mga adik. Nakakapag-rally pa eh, oh. Oh. Malaya nga, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Tignan mo, oh. Baligtad, oh. Baligtad yung mic, oh. Oh. Oh, oh. Babagsak, babagsak. Babagsak ba? Oh, 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 oh. Malaya yung mga adik eh. Sa pa nga. Natin eh, parang ano, oh. Oh. Malaya nga yung mga adik. Ayan yung mic ha. Oh, anong gagawin sa mic? Anong gagawin sa mic pag sabog ka? Oh, tignan mo ha. Oh, tignan mo gagawin sa mic. Tignan mo gagawin sa mic. Oh. Oh, binaligtad. Stupid. Oh. Malaya mga adik talaga ang mga pusang ama. Ah. Ah, yun ang mga adik. Okay, malinaw. Malaya nga talaga. May sagot tayo dyan. Malaya talaga mga adik. Malaya. 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 Malaya talaga. Oh, may tanong pa? May tanong pa ba dyan? Ah? Pag normal na tao, ang hawak mo ng mic, ganito. Diba? Oh, pakita ko sa inyo ha. Ganito po ang tamang hawak ng mic. Pero pag ganito po ang hawak ng mic mo, abnormal yan. Hello? 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 Ganyan yung mga adik, oh. Ganito yung normal. Di ba? Pag-adik ka, ganyan. Nakasang tama, eh, oh. Ito yung mic, kaya kung di ka ba namang abnormal kang demonyo kang Digong, eh. Yung mic, tanga. Ba't binaligtad mo? Bobo! Bobo ang putik na to. Sabog na sabog ang putik sa penta nilang putik, oh. Oh, alam mo na kung ano ang definition ng adik. Nakita mo sa idol mo. Stupid. Oh, ayan, baka sabihin nyo kasi, sabi ni pare Banat Boy, grabe ang ganda talaga ng tama niya ni Digong, nainggit ako. Eh, ano ba tinira niya? Fentanyl yan. Kasi kung rugby yan, hindi ganyan yan. Pare, kung rugby,
Kung rugby tinira niya, pare, hindi ganyan yan. Kung rugby yan, mag-aano yan, malasan Goku yan. Hindi eh. Abnormal ang galawan eh.